we will talk about basic Christian discipline. It's still part of a personal discipline. No? Kasi Christian discipline is supposed to be a common thing but accepted by individual Christian. Kasi hindi lahat gusto magpadisiplina. Ang gusto nila, ang disiplina nila, sarili nila. Huwag mo akong pakialaman, ito ang disiplina ko. Sa Kristiyanong disiplina, dapat po merong pamantayan. Merong nagdidisiplina kahit papano. At tayo, personally, voluntarily, nagpapadisiplina. Amen? Kaya halimbawa, anuhan ko na kayo, abisuhan ko na kayo. Dito sa atin, pag meron sa inyong kinalabit at dinala doon sa kanto, tapos pinagsabihan, magpasalamat ka kasi pinagsabihan ka. Kasi parte ng disiplina yun. So you recognize that there is a molder. Merong tagahubog. Ang original na usapin natin na ito ay disiplina sa community. Kaya dito, makikita natin ang ilan sa mga bagay na bibigyan dapat nating halaga. Unang-una, panalangin. Christian prayer or prayer in itself is one of the most basic discipline of a Christian. Yung pagdadasal. Wala nang tanong-tanong doon. Pero mayroong mga dapat malaman. Pero pag nagdadasal ang isang Kristiyano, pwede nating masabing meron siyang disiplina. Pero as a form of discipline, ang pagdadasal, sana ay hindi lang kung kailan mo gusto at kung kailan mo kailangan lang. Now, let me introduce prayer. Prayer basically is calling God's presence at that precise moment. Pag nagdadasal tayo, tinatawag natin ang atensyon ng Diyos. We talked about this before. Kaya anong oras ka, kahit nasaan ka, pag nagdasal ka, parang tinatawag mo si Lord, Lord, tanawa ko diri. I am here, look at me. Another thing is, it is a two-way communication. Pag sinabing two-way, ang prayer po ay hindi lang ikaw lagi ang nagsasalita. There is a very big factor of prayer that we sometimes miss. Yung tayo ang nakikinig. Kaya alam nyo yung kanina, di ba? There were times na nakaupo ka lang dyan, tapos tahimik ka, wala kang sinasabi. Oh, that is a beautiful prayer. Kasi minsan yun ang pagkakataon ng Diyos na magsalita sa atin. Number 3, there are two ways of prayer. That is personal and communal. Alam na natin ito, no? And of course, it is important as a discipline to be a daily habit. Paano ba magsimula ng isang habit? Ulitin. And then later on, it becomes part of your character. Hindi na maalis yun sa atin. And this is important. The key to enjoy prayer is a personal relationship with God. Doon mo lang naman talaga ma-enjoy na disiplina yon. Kasi yun ang mga nasasabi natin, no? Pag halimbawa, pag Sunday, inaantay tayo ng Diyos. Minsan tayo, tama rin tayo magdasal. Pero minsan, ang Diyos may paraan. Halika na, usap tayo. Lalo kapag naging disiplina na natin yon. Pangalawa, na mahalaga rin, no? Yung pag-aaral, katulad ng ginagawa nyo. Pero siyempre, pag pinag-usapan ng pag-aaral sa katulad natin bilang mga Christians, no? Being prepared for leadership in Christian faith, ang mahalaga dito ay yung salita ng Diyos. At huwag niyong kalimutan, pag sinabing Word of God at Katoliko ka, ang Word of God, unang-una ay ang Biblia. Plus, the oral teachings and traditions of the church and the magisterium. Kasi sa Katoliko, pag sinabing salita ng Diyos, number 1, Biblia. Pangalawa, yung mga tradisyon na ipinasa. Pangatlo, yung katuruan ng simbahan. The Word of God, particularly the Scriptures, is God's love letter to us. No? It is the food of the Spirit. Alam niyo itong 4:4, no? Ang tao'y di lamang sa tinapay nabubuhay, kundi sa bawat salitang namumutawi sa bibig ng Diyos. So ang buhay natin, ang nagsusustain ng buhay natin, ay salita ng Diyos. Kalahati yun. Kalahati yung pagkain at exercise at kung ano-ano pa. To make it a discipline, daily habit. That's why it is important that every day, yung mga friends of the Divine Mercy, you always have to spend time reading scriptures. Kasi may Bible, may readings for the day. Every day, di ba? Bilang mga Katoliko. Alam nyo ba, sana ma-appreciate nyo rin ito. Isa rin ito sa dapat ipagpasalamat natin. Catholic Church has this for centuries. Na ang binabasa natin for September 10, kahit saang lupalop ng mundo, iisa lang. Amen? Knowledge is needed to grow in faith and in wisdom. Knowledge is also a gift of the Holy Spirit. Knowledge is something that we need in discipline. If there is no discipline, there is no knowledge. Number 3 is service. Sabi ni Mother Teresa, the fruit of love is service. And the fruit of service is peace. As a Christian is supposed to serve, whether it be with the community or his personal offering. Many times, our service is called sacrifice. Alam nyo ba, it is also our worship. Roma 12, mga kapatid, napakabuti ng Diyos, kaya nakikiusap ako, i-offer nyo ang mga sarili nyo na isang buhay na sacrifice, banal at acceptable kay God. Ganon ang tunay na worship. It's from the Bible. Be active in the community kasi sa community, marami kang pagkakataon na mag-serve. Now, next is community. Very important because it is a venue for service. It is an environment of love, which is our bigger family. It gives us a sense of belonging. Dito ako kasali. What is discipline there? You know that when you come together,
You are with the Lord. We meet together to praise and thank God, and we listen to the Word. There is no Christian who grows alone, who journeys alone. Yung devotion to Mary and the saints. This is a very important Catholic discipline. Yung pagpapahalaga kay Maria at sa mga santo. Mga taong pinahalagahan ng simbahan, hindi lang basta para parangalan, kundi para maging halimbawa sa atin. Last is of course the sacrament. Basic Christian discipline. Kaya yung misa sa mga Katoliko, if you miss a Sunday Mass, it is a mortal sin. I think the only message of God for you, dear people of God, who are being formed to be future leaders, is that make sure we make good use of this as channels of grace and discipline para ma-form tayo into that person Jesus wants us to be. Amen?